Hello everyone, we are the Group 2 and we will have a podcast. I'm Sean Patrick Contreras. I'm Nadine Castro. I'm Kate Agdepa. I'm Austin Ingusan. I'm Jacob Miguel Nuki. I'm Raquel Gigante. I'm Pindi Paginto. I'm Alexandra Maun. I'm Liza Soliman. I'm Erica Jade Samson. And for today po, magpo-podcast lang kami about self-development, life, and college life. So, first question is, how do you foresee yourself 10 years from now? Who would like to go first? I see myself 10 years from now as an executive chef at a restaurant. Ako naman, I see myself 10 years from now as financially stable and living independently. I see myself 10 years from now working at marketing industry and a successful woman. 10 years from now, I see myself working in a cruise ship and have a successful life. 10 years from now, I see myself as an professional manager at a hotel. 10 years from now, nag-work po ako sa cruise ship and nagbe-bake doon. 10 years from now, I see myself as a successful woman and have my own business. 10 years from now, I see myself as 10 years from now, I see myself working at Bira Fair. Ikaw, how do you foresee yourself 10 years from now? I see myself 10 years from now as a businesswoman. How about you? Ako naman, siguro financially stable tsaka mentally stable para naman unique tayo. Diba? Oh. Next question. Ano yung goal nyo sa life? Siyempre, di ba, kayo may mga, may mga dream job na kayo. Let's say na-achieve nyo yun. Anong goal nyo after nyo ma-achieve yung dream job nyo? Goal ko sa life is maging financially stable to the point na hindi lang ako yung financially stable. Like, natutulungan ko din yung mga nasa paligid ko, like friends, family, ganyan. And wala nang iniisip na bayarin. Magpapautang ka? Shame. Ako naman, ano kasing question? Ano yung goal mo sa life after mo ma-achieve yung mga dream job mo or diba gusto mo maging financially stable tsaka maging independent? Kapag naging okay na yun, ano pa yung mas... Siyempre, mabigay yung mga luho ng family ko and matulungan yung mga nangangailangan. And pati sarili ko rin, tulungan ko rin sarili ko. Ako naman, ang goal ko siguro is, pag nakuha ko na yung pangarap ko, isasali ko rin yung mga tumulong sa akin ng kinukuha ko pa rin yung pangarap ko. Yun lang, yung iangat din yung mga kasama ko sa buhay. Halos para-pareho lang din naman tayo ng gusto is yung maging financial stable at yung makatulong din at makapag-payback sa mga tumulong sa atin para makapagtapos at maabot yung pangarap natin. Ganun lang. Ako naman, after ko ma-achieve yung dreams ko, yung next naman na goal ko is ma-spoil ko yung mga parents ko, tsaka maging financially stable. Yung goal ko naman ko, after kong makuha yung dream ko is matulungan ko po yung parents and friends. And syempre po, sige ito na. So, ayun nga, sabi nila, yung halos goal natin sa buhay, sa life is maging successful and matulungan yung parents. Siyempre, sino ba namang may ayaw? Ay, sino ba namang may ayaw? May ayaw? Oo, sino ba namang may ayaw na hindi matulungan yung parents, di ba? Tsaka sino rin yung may ayaw na hindi magiging financially stable. So, yun din, maging financially stable and matulungan yung parents. As of now, siguro, di natin masasabi yung
yung sa future natin, 'di ba? Iba yung naiisip natin sa mangyayari. So, kung gusto mong matupad yung goal mo, do for your best, 'di ba? So, yan. Hindi naman siguro ako iiyak. Ang hinahanap ko sa buhay ko is financial stable at makapag-travel with my family. Very good. Ikaw, anong goal mo sa life? Mas spoil din yung parents ko, tas yung parang payback na lang din sa kanila yung yung sa pagbibigay nila sa akin ngayon, ganon. O ikaw, maghigante. Pwede. Yung goal ko siguro kilala mo si Finest China? Alam mo yung super yaman na bakla, tas, gusto mo iPhone? Gusto ko ganon. Kala si Vice Ganda. Pwede naman, basta mayaman. Diba? Si Diwata. Diba yun na yun? Ayoko business, gusto ko mayaman lang. Gusto ko may sugar daddy. Ganun lang. Para chill. Oo, sarap lang. Ganun lang. Next question. Next question. Sa life, saan kayo grateful? Siyempre sa family kasi especially sa parents dahil sa support nila tsaka sa pag-work nila sa ibang bansa para mabigay yung mga needs tsaka mga basic needs ganyan, may nakakain kami. Huwag ka ma-pressure. Lang sa friends syempre tsaka sa relationship syempre. Sino ba? Si KK. Ano yung kabit mo? Saan kayo grateful? Saan ka grateful? Siyempre, unang-una sa sa magulang. Kahit na palaging galit sila sa akin. Walang iyak. Walang iyak. Pero at least, hindi nila, tawag doon, binibigyan pa rin nila yung responsibilidad nila sa akin. Kahit na lagi silang galit. Ako siguro grateful ako na meron akong magandang support system, lalo na sa family ko, sa friends, ganon. And kung ano man yung meron ako ngayon, sobrang grateful ko. And kung ano man yung darating in the future, sobrang grateful. Yun lang. Grateful ako sa part na buhay pa yung family ko at walang may sakit sa kanila. At sana mas tumagal pa sila. At para pag maging successful ako sa buhay is para makapag-payback pa ako sa kanila. Ako grateful ako kasi nandyan yung mga parents and friends ko para tulungan ako. At grateful din ako dahil dahil may laman. Ako naman, grateful ako kung anong meron ako ngayon. Like, even hindi ko man makuha yung wants ko, pero naano naman yung needs ko. Ano yung sacrifices ng parents ko. And soon, siguro, mapapayback ko din sila. Ano kasi? Saan ka grateful? Saan ako grateful? Kay siya. Sorry. Hindi, grateful ako. Grateful ako kung anong meron ako ngayon. Sasabihin ko kasi yun sinabi niya. Hindi, ayun, grateful ako kung anong meron ako ngayon. And, yun. Grateful ako kasi grateful ako sa pamilya ko, sa kaibigan ko, tsaka sa girlfriend ko. Ikaw, saan ka grateful? Sa family, friends, tsaka relationship. Lalo na sa family kasi, yung parents ko, nabibigay nila yung gusto ko, tas parang medyo, na kami, nakakaluwag-luwag, ganon. Kaya grateful ako. Ako naman, grateful ako sa family ko kasi binibigay nila yung... Grateful kasi namin. Ang tawag doon? Mother's Day din. Grateful ako sa family ko kasi binibigay nila yung
na gagawa nila yung responsibilities nila as a parent. Tapos grateful din ako sa mga friends ko, tsaka sa mga taong mga nakasama ko before. Kasi sila yung nag-shape sa akin kung ano ako ngayon. Next question. Anong best compliment na nakuha nyo? Pwedeng compliment na, let's say, parang na-boost yung ego mo, or parang compliment na, uy, you're getting better na mentally, physically, ganon. Pwedeng dalawa answer nyo, pang-boost ng ego, and yun nga, pwedeng mentally or physically related sa'yo. Eh di wala. Best compliment na na-receive. Siguro sa sa academic. Even though na di naman ako masyado masipag sa academic ganyan. Pero yan, sa mga friends ko, parang nafe-feel ko naman sa kanila na proud sila sa akin pag hindi ako bumabagsak ganyan. So yun, kahit di naman ako masyado nagtatry, para na motivate ako lalo mag-try na pagsikapin pa yung pag-aaral. Ay, pwede pala ito compliments na. Ay, sa wala, kahit sino mag-answer. Hindi naman na-require. Compliment siguro sa family ko. Yung kahit alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang gawin, pero sinasabi nila, kaya mo yan, ganun. Hindi naman sila nag-expect, pero gusto kong ma-feel na proud sila sa akin palagi. Yun lang. Yung nakukuha ko naman para makapag-boost ng confidence ko is yung everyday na may nagsasabi sa akin na malalagpasan mo lahat yung problema mo at darating yung araw na magiging worth it lahat ng pagod at hirap na pinagdadaanan mo. Ganun lang yung motivation. Ako naman yung compliments naman na na-receive ko is nagmula sa parents ko. Like yung sinasabi nila na kaya kong makapagtapos sa pag-aaral doon. Yan, thank you. Yung sa akin naman is best compliment, yung someone na-appreciate ako. I appreciate you. So, ako naman, compliment ko is about sa family ko. Like for example, may ibang family na nakakita ng family ko. Nasasabi nila na, but parang ang saya-saya daw ng family ko, ganon. Kasi yung ibang family, pag nagsasama silang ganyan, like for example, reunion, ganon, wala silang banding. Hindi talaga sila nagbabanding. Yung iba, nagpa-plastikan, ganon, di ba, may away. Sa lupa. Oo, sa lupa. Buti pa kami, walang lupa. Charing. Hindi, may lupa. Pero ganon, yun yung best compliment na na-receive ko sa life ko. Best compliment ko about physical appearance. Ha? Physical appearance. Grabe naman. Gwapo-gwapo naman yan. Ikaw, wala kang nako-compliment. Compliment kay Jacob kapag lasing siya. Funny. Siguro yung sa akin naman compliment, pag Ganda hair mo yan. mukha kang poodle eh. Pag yung mga days na hindi kaya, tas yun, nabubuhay, yun yung siguro yung best compliment so far. Tapos, next naman is, what's your biggest fear in life? Siguro, katulad na sinabi ni Pinli, siguro mamatay ng walang na-achieve. Kasi ako ngayon na sa ganitong edad, ang dami ko pang gustong i-achieve eh. So, ang dami kong pinaplano ng gano'n. So, if namatay yung nakakasayang. Biggest fear ko, siguro yung Maagaw. hindi. Naagaw na agawin sila. Uy, dito play yan eh. Kaya ibang bansi yan, Censored yun, censored. Beat. Yun din, yung parang biggest fear ko, yung walang ma-achieve sa buhay. Tapos,
Oo, tapos yung mga chismosang kapitbahay sasabihin, ay, nga ka na yung kayo. Ay, yung diploma. Example mo sa kanya yung diploma mo pag nagkaroon. Siguro ako, yung biggest fear ko is yung makuha ko na yung lahat ng pangarap ko, tas wala na yung mga magulang ko. Kasi ano pang sense ng nakuha ko na successful na ako pero wala naman yung parents ko. Kaya parents ko yung pinaka biggest fear ko. Even yung lolo at lola ko. Biggest fear ko naman is yung hindi ko makamit yung mga pangarap ko, yung maging failure sa buhay. Kasi nakikita ko kasi parang ako lang yung makakatulong sa family ko. Like, kahit tatlo kami magkakapatid, parang mas nakikita ko yung sarili ko na ako yung makakatulong sa family ko. Kaya yun yung greatest fear ko is yung maging failure sa buhay. Yung hindi ko makamit yung pangarap ko at hindi ako makapag-payback sa family ko. Kagaya yung kayo na din, biggest fear ko din is yung ma-achieve ko na yung dreams ko and sa time na yun na na-achieve ko na yung dreams ko is wala na yung mga parents ko din. Ang biggest fear ko is mawala yung parents ko and mga mahal ko sa buhay. Yan lang po. So, ako naman, biggest fear ko is, yun nga, halos naman siguro lahat tayo is biggest fear yung mawala ng parents, di ba? Pero yun nga, mawala ng parents, yung biggest fear. Kung ako yung mawawala, di naman ako takot eh. Di ba? Oo, hindi. Kahit patayin mo ako ngayon. Sorry. Yun, biggest fear. Ganon. Ako, biggest fear ko is hindi makita ng parents na na-achieve yung pangarap ko. Saka mamatay ako. Yun yung biggest fear ko. Takot ka mamatay pero nakikipagsuntukan ka agad. Biggest fear ko is mawalan ng parents. Lalo na kapag yung hindi pa na-achieve yung goal mo tas wala na nga sila. Parang para sa akin wala nang silbi yun kapag wala na yung parents ko. Naku. Siguro yung biggest fear ko sa life, malaman ng parents ko na may nabuntis akong babae. Nakakatakot yun. Hindi nakakatakot sa kanila yun. Nakakatakot sa akin yun. Wala naman akong fear. Yun sa death naman, di naman ako takot kasi di naman may iwasan yun eh. Sa parents. Ako hindi naman ako siguro, naniniwala ako na pag time mo na. Oo, masasaktan ako, pero parang doon na lang sa isip ko na, okay, time na nila. Wala na akong magagawa doon. Pag ako naman namatay, tapos nabunggo ng truck, time ko na, pero ang pangit ko naman sa kabaong, di ba? Makaganon ako. No, sayang ganda. Next question naman is, kung babalik ka sa past, tapos mimit mo yung younger self mo, anong advice mabibigay mo? Siguro, mas maging mas makipag-socialize ka. Kasi ngayon, feeling ko, nahihirapan ako makipag-socialize sa mga tao ngayon. Lalo na college, sobrang step up sa high school. So, kung makakabalik mo na ako ganun, yun yung advice ko sa kanya. Diyan ka na lang. Spoiled ako dati. Ma-advise ko sa younger self ko na Iwasan ng pepino. Kasi baka allergic. Maging strong. Tapos iwasan yung pagiging mahiyain kasi yun lang. Advice mo sa younger self. Ako siguro, advice ko sa younger self ko is, enjoyin mo lang lahat ng time na nandyan ka, ganun. Kasi dito, sobrang hirap lalo na pag adult life na ganun, yung ina-achieve mo na yung dreams mo. Kaya,
advice ko is, enjoy lang lahat ng oras. Lalo na yung time na kasama mo pa yung mga family mo na wala na ngayon. To my younger self is ma-advise ko lang naman is konting tiis na lang, makakamit na natin yung dating pinapangarap natin is ngayon is tinutupad ko na unti-unti na sana makamit ko at makapagtapos ako. Yun lang. To my younger self, gawin mo na lahat yung nagpapasaya sa'yo dyan. Kasi hindi mo na yan magagawa pag nasa adulthood ka na. To my younger self, ang ma-advise ko, diyan ka na lang. Madami na lasing dito. Madaming? Go. Yeah. Advice ko sa younger ko is huwag maging pasaway para hindi makapero siya sa mga magulang. Advice ko sa younger self ko, diyan ka na lang, sobrang init dito. Ako siguro, dyan ka na lang din. Bading na ako dito. Alagaan mo yung girlfriend mo. Yuck! No! Hindi. Siguro maging strong ka lang. Maging strong ka lang. Kinaya ko naman, hindi kakayanin mo. Ganun lang. Next naman is sa tingin nyo, anong purpose nyo in life? Ba't kayo nandito? Sa tingin mo ba may purpose ka? Madami yun yung gigante? Purpose sa life, feel ko makatulong sa sa mga magulang ko kasi since lagi silang ganyan, simula bata pa ako nag-work na sila sa abroad ganyan, pauwi tapos pupunta abroad ulit ganyan. Feeling ko purpose ko is sila naman yung ma-spoil and mapag-retire sila ng maaga. Wala. Purpose ko siguro sa life is siguro feeling ko lang kasi feeling main character ako. Ako yung mag-break ng cycle ng pamilya ko. Sana in the future. Purpose in life ko is hindi ko pa nakikita yung purpose in life ko Bakit ako binigyan ng pangalawang buhay ni Lord? Ganun lang. Thank you na kamo. Purpose ko siguro sa life is yung mapaangat sa buhay yung parents ko at maalis sila sa ganyan na buhay. Purpose ko sa life ko is matulungan yung parents ko. Siguro ang purpose ko sa ang purpose ko sa buhay is makatulong sa parents ko and magpasaya siguro ng ibang tao like family or friends. Very well said, Pinley. Okay, next question naman. May last 2 questions na lang tayo before we end the podcast. So, lahat naman tayo, di ba, may down days tayo pag feeling depressed tayo. Anong ginagawa nyo para hindi kayo ma-depress? Anong unwinding ginagawa nyo? Nagkakape ba kayo? Bumibili ba kayo ng anything or what? Ano ma-recommend mo sa mga listeners natin? Pas mo na dyan. Ang coping mechanism ko para dyan is kapag stress ako, naglilinis na ako ng bahay para makalimutan. Doon ako sinisipag pag stress. Saka, ako siguro, pag stress naman ginagawa ko is natutulog. Natutulog lang ako. Tapos pag gising ko, nagliligpit ako ng kalat. Yung sa room ko, gano'n. Ako para matakasan ko yung stress or yung lungkot is naghahanap ako ng mga stress balls. Joke. Stress balls?
Yes, madaming balls. Ay, ginagawa ko mostly is yung aayain ko yung mga barkada ko para lumabas or kumain sa labas, ganon. Or minsan, pupunta sa chapel para mag-pray. Dun lang, ganon lang. Ako naman, pag nasa time na ako nang sobrang down na ako, pag di na kayang tumulong ng mga friends ko, nag-open na ako sa mama ko. Kasi mas marami siyang alam about sa ganyan. Mas marami siyang advice sa akin. Okay. Ikaw, pag stress ka, anong ginagawa mo? Nilalaro ko yung mga pusa ko. Pusa? Yun lang. Pusi lover ka, no? Yes. Ako, kapag may problema ko, tinutulog ko lang din. Tapos, minsan, nag-open ako sa parents ko. Total, close naman kami. Ganun. Ako siguro, niyayaya ko mga friends ko lumabas. Pwedeng mag-mall lang kami, cafe, ganon, or inom. Siyempre, para pang-alis ng stress. So, for this podcast, may last question na, sure ba kayo sa tinake yung course? Hindi kayo nagdadalawang isip? Like, paano pag after ko graduate, may sure ball ba akong natrabaho? Or, baka maging tambay lang ako dyan? Ganon. Okay lang naman if second option yung is maging call center. Kasi hindi naman nakaka-downgrade yung stigma kasi is pag nag-call center ka, parang bagsak ka nun sa life. Mataas kayo na sweldo ng mga call center. Tapos feel ko na ako si Nadine Lustre. Wala lang, Emmy lang. Maganda kasi si Nadine Lustre. Ano yung question ko, sure sa course? Kung sure ka ba? Pati sa akin. Hindi siya. Sure. I'm sure ako sa course kasi Kala ko sure ako sa'yo, Ana. syempre sure din. Sure ka? Sure ka talaga kay Raquel? Sure ako sa course kasi ang ko nga yan, thankful ko nga na nakapasok ako sa course. Kasi nung una akong nag-enroll sa PSAU, ang late kong nag-enroll. And yung unang course na nabigay sa akin is NTREP. Buti natulungan ako ng isang teacher na makapag-shift bago mag-start yung klase. So sure ako and thankful ako. So may backer ka? Malaya ka, no? Ako? To this day, hindi. Kasi, kung sure ka, ba't napapaisip kasi ako every night na kung magiging successful ba ako sa course na to. Kasi hindi naman talaga ito yung course na gusto ko eh. Ano ba course gusto mo? Anong course yung gusto mo? Psych. Bakit gagamitin mo sa sarili mo? Kailan yun? Tapos yun. Yun lang. Ako siguro, hindi. Kasi gusto kong course talaga is marketing. Yun. Pero wala na akong choice. Andito na. Diploma na lang yung kailangan. Ako, sure na ako sa course ko na kinuha kasi hindi ko naman ipaglalaban yung course ko na to kung hindi ako sure dito. Kasi simula bata ako, ito na yung dream job ko is maging future chef. Ako naman, ayaw ko naman talaga sa course na to. Kaso, di naman sa wala akong choice. Dito lang talaga siguro yung bagsak ko. For me, yes. Kasi may dagang akong magluto. So ako, sure ako sa course ko. Siyempre. Hindi, kasi hindi sure ako. Ayaw ka nakapayagan mag-cruise. Bakit? May magagawa pa siya pag nag-cruise ship ako, sorry. Sure ako sa course ko kasi kung work naman yung pag-uusapan, marami siyang opportunities yung course natin, 'di ba? HM.
Yung iba kasi, kala nila pag HM, about luto-luto lang, cooking, gano'n. Hindi nila alam maraming opportunity yung HM. Ako hindi ako sure sa course na ginawa ko kasi high school pa lang gusto na talaga engineering. Ano? So, engineering. Ano engineering? Civil. Civil. Kaya wala na akong choice. Napunta na ako sa HM. Ako sure na kasi marami kang makukuhang job maraming opportunity na pwedeng makuha. Hindi lang siya luto-luto lang ganon. Pwede kang maging front desk or bartender ganon, no. Amsim. Ako naman nung una, hindi naman talaga ako sure sa HM. Dapat kasi tourism ako or broadcasting. Kaso sa mga in-enroll kong school, wala silang tourism and broadcasting dun sa first school ko. So, dapat second year na ako. Tapos nung lumipat ako ng PSAU, wala ding tourism. So, yon parang siguro sign na yun na pang HM talaga ako. Yun lang. So, this is the end of our podcast po. And madami kaming natutunan about ourselves tsaka sa mga kagroup po namin kung gaano sila hardworking sa buhay nila and gaano sila ka-grateful sa mga past people na Salamuha. yon. And super laki po ng self-development namin lahat. And di lang naman kami yung parang witness doon, sila din mismo. And I'm for sure proud sila sa mga sarili nila. And that's it for today. Kami po ulit ang Group 2 for Art Appreciation Podcasting. Goodbye po! Bye. Yay,